We were all dismayed by the revelations yesterday, and as a result, I am hopeful that this will be the beginning of a very serious and comprehensive investigation which will result in charges and punishment if there are guilty parties. Nagulantang umano si Senator Amy Marcos nang marinig ang mga isiniwalat nilang dating militar at security aide dating Ako Bicol Party List, Congressman Zaldico nitong Martes. Ito'y matapos ipahayag sa isang press conference ng mga nagpakilalang dating miyembro ng Marines na may nalalaman sila sa mga mali-maletang pera. Nagsilbi sila kay Ko at bahagi umano ng kanilang trabaho ay ang paghahatid ng pera kina Pangulong Bongbong Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Kabilang din sa nabigyan ng umunoy tinawag na basura, sina dating DBM Secretary Amena Pangandaman, dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at National Security Advisor Eduardo Año. At maging ang ilang senador gaya ni Senate President Tito Soto, Senator Chis Escudero, Senator Mark Villar at dating Senador Bong Revilla. Dahil dito, isang resolusyon ang inihain ng senadora upang magkaroon ng investigasyon ukol dito. We were all dismayed by the revelations yesterday, and as a result, I am hopeful that this will be the beginning of a very serious and comprehensive investigation which will result in charges and punishment if there are guilty parties. Paiimbestigahan din ni Senator Amy Marcos ang ulat na may mga tumanggap ng 2 milyong dolyar na suhol kapalit ng pag-aasikaso ng investigasyon ng International Criminal Court o ICC kaugnay sa drug war case ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung binayaran yung mga investigator, pwede ba naman nating sabihin na bias yan o binili yung ebidensya, contaminated ba yan? Tapos mayat-maya, inaabutan pa ng paper bag at kung ano-ano pang pandagdag daw sa kanilang, sa kanilang tsibog, tirahan, kung saan-saan lakad nila. Dahil dito, hinamon ng senadora ang mga whistleblower na humarap at ilatag sa Senado ang mga ebidensya. Nananawagan rin ako sa ating magigiting na kasapi ng Philippine Marines na kung may paratang, ilatag ninyo ng malinaw. Kung may ebidensya, ilabas ninyo ng buong tapang. Kumbaga sa maleta, mananatiling sekreto ang laman niyan kung hindi ilalatag sa lamesa at bubuksan. Dito natin buksan sa Senado at suriin ang maleta ng katotohanan. Well, from 2023 to 2025, ang total amount ng flood control projects, 1.13 trillion. So kung ang napunta kay Congressman Zaldico allegedly 805, that's at least 70% of the total appropriations for the same period sa flood control projects. Medyo mathematically impossible kasi meron pang nakuha si na Bernardo, meron pang nakuha si na Alcantara. Ano yung pinasugal ni na Alcantara? So sobra yung computation? Sobra computation. Sumulat na rin sa Senator Ping Lacson sa Philippine Navy at Philippine Army para magsagawa ng record check o background check sa 18 umunay dating Marines. Sa inisyal na ulat na nakuha ni Senator Lacson, 2 umano sa kanilang dishonorably discharged, habang ilan naman ay hindi kabilang sa Philippine Navy. Duda pa si Senator Lacson sa timing ng press conference o pagsisiwalat nila nitong Martes. The timing, parang nakatiming to, bakit yung ICC ngayon na nakapokus? Ang pinoproject doon is napaka-corrupt ng ICC, di ba? Dahil nilagyan ng $2 million allegedly through former Senator Trillanes. Another one, timing nila, bisperas noong Trillion March, yung 40th anniversary ng EDSA. Another observation, parang kung gano'n ang mga pinagbibigyan, parang kulang yung listahan. Kung ako yung mukhang merong political color, not just political color, mukhang merong destabilization na. Gayunpaman, pag-aaralan umano ni Senator Lacson ang mga impormasyon ng mga dating militar bago umaksyon sa inihaing resolusyon ni Senator Amy Marcos. Hindi naman niya inaalis ang posibilidad na umabot sa Senate Blue Ribbon Committee.
Sa gitna ng umiinit na issue sa confirmation of charges hearing ng ICC laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, iginiit ni Senator Amy Marcos na dapat busisiin ang pinagmumulan ng pondo ng proseso. Ito matapos lumabas ang mga ulat tungkol sa umano'y pagpopondo sa mga ICC investigators na nagtungo sa bansa. Ikinagulat ni Senadora Amy Marcos ang umano'y paglalaan ng 2 milyong dolyar para sa investigasyon ng ICC kaugnay ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa Senadora, narinig niya ang revelasyon kasunod ng paglantad ng 18 nagpakilalang dating miyembro ng Marines kaugnay ng umano'y money delivery scheme na iniuugnay kay dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Yun nga, nakikinig ako dun sa ICC. Biglang eto nga ang naging balita. Nagulat ako at may $2 million pa raw para sa ICC, sa gastos ng ICC. Nakakagulat naman yun. Anya, kung totoo mang binayaran ang mga investigador, malalagay sa alanganin ang integridad ng ginagawang pagdinig ng International Tribunal. Kung binayaran yung mga investigator, pwede ba naman nating sabihin na bias yan o binili yung ebidensya, contaminated ba yan? Ano ba ang status niya? Ano ba ibig sabihin yan? May mga ulat din umanong tumanggap ng suporta ang ilang tauhan ng ICC para sa kanilang pagkain, tirahan at iba pang gastusin habang nasa Pilipinas. Samantala, inamin ni Senator Amy Marcos na wala siyang ideya kung sino ang magiging running mate ni VP Sara Duterte sa 2028. Anya, ang tanging balita niya ay posibleng hindi na kumuha ng Vice Presidente ang kampo ni VP Sara. Hindi ko alam. Akala ko magda-Davao style sila. Wala nang VP pipiliin. Basta karambola na kayo. Kahit walang masyadong handa, wala naman line-up, walang running mate na maayos, sige na lang. Para tignan natin kung talagang kakayanin. Muli namang iginit ng Senadora ang suporta nito sa Vice Presidente. Talaga naman, forever running mate na ako ni Inday Sara. Running, walking, sitting, standing. Talaga namang suportado ko siya. Tungkol naman sa inihaing minority resolution kaugnay ng ICC, naniniwala si Amy na wala itong bahid ng kontrobersya. Git niya, malinaw sa saligang batas na kailangan muna ng warrant mula sa lokal na korte bago makialam ang anumang international tribunal. Layunin lang din anya ng resolusyon na linawin ang mga probisyon sa extradition at surrender at humingi ng interpretasyon mula sa Korte Suprema kung kinakailangan. Pero yun nga, nakikinig ako dun sa ICC. Biglang eto nga ang naging balita. Nagulat ako at may $2 million pa raw para sa ICC, sa gastos ng ICC. Nakakagulat naman yun. Kung binayaran yung mga investigator, pwede ba naman nating sabihin na bias yan o binili yung ebidensya, contaminated ba yan? Ano ba ang status niya? Ano ba ibig sabihin niyan? Tapos mayat maya, inaabutan pa ng paper bag at kung ano-ano pang pandagdag daw sa kanilang, sa kanilang chibog, tirahan, kung saan-saan lakad nila, nakakagulat naman yung ganun. In other news, may napili na daw si VP Sara na VP niya. May Okay. any chances that Hindi ko alam. Akala ko magda-Davao style sila. Wala nang VP pipiliin. Basta karambola na kayo. So, did you talk to her about it? Ay, wala. Ang problema lang ngayon si VP Sara at saka si former President Duterte at sila talaga ang humaharap na napakabigat na mga paratang. Isa kayo sa tinuturo na possible ng mga kasamahan yun, even Duterte supporters. Talaga naman, forever running mate na ako ni Inday Sara. Running, walking, sitting, standing. Talaga namang suportado ko siya. Usap or kakausapin kayo Hindi. about it, no? As in, Hindi naman categorical no, ma'am. pinag-uusapan kasi ang layo-layo pa sa totoo lang. Parang siya lang naman talaga ang nag-announce. Hindi ko nga alam kung talagang handang-handa dahil sa palagay ko, naglulugmok na kasi at nalulungkot siguro yung mga naniniwala sa kay VP Sara, sa mga Duterte. Sobrang bugbog na sila eh. Siguro, pambigay buhay na lang yun.
At kahit walang masyadong handa, wala naman line-up, walang running mate na maayos, sige na lang. Para tignan natin kung talagang kakayanin. Serious naman si VP Sara. Oo naman, hindi naman niya nagsasalita na walang bigat. Po. Ang issue. Ma'am, pwede lang hingin namin yung comment nyo sa kasama nyo po sa minority, si Senator Bato. Kasi naharap na po siya sa ethics complaint, may nag-file po kanina. Ganon. Hindi ko pa nakikita tignan natin. Hindi ko pa nakakausap si Senator JV ang chair, di ba, ng ethics. Hindi ko alam kung anong gagawin nila. Dapat ba siya Naawa naman ako kay Senator Bato. Kapitbahay ko yun sa opisina. Meron nga nagsasabi na hindi daw kukuha ng sweldo at wala na raw yung opisina niya. No work, no pay daw ang basehan. Hindi ko maintindihan. Tama ba yun o hindi? Parang hindi naman yata. talaga siyang singilin, ma'am, dahil sa tagal na rin po nung absences, he's not performing din po talaga. Ginusto ba niya yun? Si Senator Bato, kilala ko yun eh. Atat na atat magtrabaho yun. Ang aga-aga pumasok. Parating nakababad sa lahat ng committee hearing. Ang hilig-hilig na magtrabaho yun. Wala sa katawan nun na hindi magtatrabaho. Ang problema, hindi siya nakakasigurado na bibigyan talaga siya ng proteksyon. Dahil may iba't ibang sinasabi dito. Kaya yun nga ang alma niya. Pero kung sa pagtatrabaho, hindi naman siguro pwedeng sabihin na ayaw niya magtrabaho. Napipilitan lang yung tao. So, gaano katagal, ma'am, siyang dapat pagpasensyahan ng Senado na hindi pumasok po? Dapat may assurance na talagang ipagtatanggol ang mga senador na inaaksahan sa ibang bansa. Nakita naman natin yan, di ba sa nakalipas, ang mga senador, nakakaasa naman dito sa Senado. Wala na eh. Nung November, meron pa eh. Pero hindi na sumasagot eh. Your stand would be, still be patient with him, na hintayin siyang pumasok. Sa palagay ko, hindi naman niya ginusto to eh. This was not intentional. This was not what he wanted. But if there are threats to his person, there are threats to him that will not be responded to, and he himself will not be protected, mahirap naman siguro pilitin yung tao na pumunta. Sana may assurance siyang konti na kahit pa paano, katulad ng dati, yung mga senador, pinagtatanggol ng Senado.